Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Opong. Si Bagyong Opong nga po ay naglandfall na po ito kanina sa may parte ng San Policarpio at ngayon nga po ay nasa vicinity na po ito ng San Isidro dito nga po sa may Northern Samar. Ito nga po ay humina at nasa severe tropical storm from typhoon category. Tinataglay na lamang nito yung lakas ng 110 km per hour malapit sa gitna at meron po siyang pagbugso na abot nga po ng 150 km per hour. Bumilis nga po itong si Bagyong Opong ay nasa 30 km per hour na nga po yung kanyang bilis. Ang kanyang direksyon sa ngayon pa west-northwestward. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil ngayong maghapon dadaanan niya nga po itong Southern Luzon at kasama po dyan yung Calabarzon at Mimaropa. So ngayong araw nga po asahan natin na magiging masungit ang panahon dito nga po sa Metro Manila, Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Bataan, Bulacan, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Cebu at northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Dito naman po sa may natitirang bahagi ng Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Negros Occidental, Bohol, Surigao del Norte and Dinagat Island. Asahan natin yan yung pagbugso ng hangin at may mga kasamang pagulan dahil pa rin po yan kay Bagyong Opong. Sa may Zamboanga Peninsula naman, Northern Mindanao, rest of Cagayan, Caraga rather, at natitirang bahagi ng Visayas at ng Palawan, asahan naman natin yung occasional rain dahil naman po yan sa southwest monsoon o yung habagat. Dito naman po sa latest track na inilabas ng European Center, mapapansin nga po natin, mamaya nga po, expected na nga po natin itong si Bagyong Opong ay lalabas nga po yan ng bansa ng kalupaan mamayang gabi. So dito po ay dadaanan nga po niyan itong dito na po siya sa may San Isidro at dediretso po yan dito sa Monreal and dadaan po yan dito sa karagatan ng dito po sa may Osmeña at pagkatapos po niyan dadaan po yan sa coastal water ng Marinduque and then possible po magkaroon to ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Calapan na Mindoro at lalabas po yan dito sa may Lubang Island at mananatili na po yan sa may parte ng West Philippine Sea at posibleng pag nasa West Philippine Sea na nga po yan ay mas lumakas pa nga muli itong si Bagyong Opong. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, stable pa rin nga po yung minomonitor natin na panibagong sama ng panahon by first week ng October. So bukas nga po, asahan nga po natin na si Bagyong Opong ay nandito na nga po yan sa West Philippine Sea at magpapaulan po yan sa western section ng ating bansa dahil pa rin po yan sa extension ng kanyang kaulapan at ini-enhance nga po niyan yung habagat. Pagdating naman po ng September 28, ito nga po ay patungong Vietnam at magiging maganda na gamo ang lagay ng ating panahon. Pagdating po ng September 29, maayos at maganda na po muli ang lagay ng ating panahon. Pagdating po ng September 30, may mga tsansa po ng pag-ulan sa may Visayas at parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng October 1, ito na nga po yung unang araw ng Oktubre, maayos at maganda naman lagay ng panahon, maliban lamang magkakaroon tayo ng kumpulan ng kaulapan dito. At pagdating nga po ng October 2, so expected nga po natin at yung kumpulan ng kaulapan na yun ay posible maging isang low pressure area. Pagdating naman po ng October 3, ito po ay dahan-dahan magdi-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng October 5,
dediretso po yan sa may parte ng Bicol Region at pagtapos po niyan by October 5, dediretso naman po yan dito sa may parte ng Central Luzon at lalabas po yan sa may Pangasinan or dito po sa may parte ng Ilocos Region. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.